Mantakin mo kunwari. Parang gano'n ang nangyari kay Presidente Marcos. Ang bihira, sarili mong tauhan, sarili mong pulis, sarili mong sundalo, hindi ka binoto. Hindi binoto yung mga kandidato mo. Nakakahiya. Kung ako yun, magre-resign ako. Wala na ako mukhang ihaharap. Mantakin mo, presidente ka, hindi ka sinunod. Hunger for power. It will divide the nation. At babalikan natin yan. Pero dahil pinag-usapan na natin yung survey, mga Pilipino mas tiwala pa rin kay FPRD kesa kay PBBM. Oo, yan yung recent na Pulse Asia to, no, survey. O, nakakagulat ito dahil si Pangulong Duterte ipinatapon sa Hague. Tapos ganito kalaki ang kanyang trust rating. Hindi na presidente to, Hindi ba? Hindi na to tumatakbo. Mayor na nga lang ito eh. Pero kung makikita natin, mas mataas pa rin ang tiwala ng taong bayan sa kanya at kay VP Sara Duterte kesa dito sa nakaupo. Sabi ko nga kung ako presidente, nasa akin lahat ng resources. Aba, sigurado ako na kayang-kaya ko nang kumbinsihin yung tao na mahalin ako, gustuhin ako. Kaya lang, nakakapagtaka, bakit with all the resources, lahat ng ahensya ng gobyerno, may pulis ka pa, may sundalo ka pa, yung pang isa, partner, makikita natin na yung mga sundalo at pulis, talagang mga makabayan, Duterte. Dahil doon sa absentee voting, nagtap po at solid Duterte sila. Doon sa, actually, nakita ko na nalaglag lang doon si Doc Mata at number 13. Pero yung 12, yung siyam sa Duterte, pumasok doon sa 12 binoto ng media ng mga uniformed personnel. So, dito mo makikita na itong mga uniformed personnel natin, nag-aantay lang yan. Yang mga yan, tahimik lang yan. Pero, given the opportunity and chance, I believe, tatayo yan. Ako may pag-asa pa. Tatayo yan para sa bayang Pilipinas. Bakit ba? Survey, number 1 pa rin si Pangulong Duterte kahit na hindi na siya taga-gobyerno. Basta ako, gusto ko yung gumawa ng meme na yan. No? Talagang umiiyak pa si Marcos. Hindi ka naman maiiyak kasi niyan. Oo, di ba? Nasa yun na lahat. Ayaw ka pa rin mahalin. Kumbaga, ikaw yung mayamang manliligaw, barat ba Sabi nga ni Baste, you will never be loved. Boy, sakit nun. Pero yun ang problema. Machiavellian nga siya. Hindi ba? Yung isang Machiavellian kasi is, I'd rather be feared than loved. Wala naman natatakot sa kanya Yun lang. Paano matatakot sa kanya? Budol yan patawa yan Mantakin mo, magpa-resign siya. Resign lahat. Kinabukasan, binalik din. Parang tanga lang. Di ba, yun ang... paano kasi seryosohin, Mr. President? Paano kasi seryosohin sa pinagagawa mo? Di ba? Ito pa nga regarding doon sa absentee voting. Nakakaya yun. Halimbawa lang tumakbong si Admar. Tumakbong presidente ng mga network. Halimbawa, di ba? Nagsama-sama kayo mga network. Tumakbo ng presidente si Admar. Ng asosasyon. Oo, na asosasyon. Tumakbo rin si Kato Nying. Tapos, ang binoto ng mga taga-SMN ay si Kato Nying. Yun lang. Yun ang masakit. Masakit yun. Ang sakit yun para kay Admar. Tama, mali? Tama. Di ba? Mantakin mo kunwari. Parang gano'n ang nangyari kay Presidente Marcos. Ang bihira, sarili mong tauhan, sarili mong pulis, sarili mong sundalo, hindi ka binoto. Hindi binoto yung mga kandidato mo. Nakakahiya. Kung ako yun, magre-resign ako. Wala na ako mukhang ihaharap. Mantakin mo, presidente ka, hindi ka sinunod. Alam mo ba sila sumusunod ngayon? Hindi naman dahil natatakot sila kay Marcos
Sumusunod sila kasi siyempre na-pension nila, pag na-demanda sila for not following yung kanilang commander-in-chief, doon na sila. Kaya sila sumusunod ngayon. Pero if you're gonna give them a choice, hindi sila susunod sa'yo. Ganun lang kasimple. And napatunayan yan during the election. They have a choice not to vote doon sa mga ikinampanya mo. Hindi nila binoto. And take note, sino ang kandidato niya? Si Abalos. Pinuno ng PNP. Nasa ilalim niya ng DILG. Oo. Hindi siya binoto. Hindi binoto. Anak ka ng wewe. Number 13 pa nga si Mata Oo. eh. Kung ako talaga kay Abalos at saka kay Marcos, nag-fly-fly na ako. Iyak na lang ako sa tabi. Kasi, mantakin mo wala pulis at saka sundalo, hindi kayo binoto. Nakakahiya yun. Wala nang nakakahiya pa kung hindi yun talaga. And no wonder, etong Pulse Asia na ito, na survey na ito, talagang reflection lang ito nung nakarang eleksyon. Ang dito, mantakin mo, ilang percentage si Marcos? 32. 63 si Duterte, si BP Sara Duterte, 50. Diyan pa lang, dapat lumabas na ang Duterte nung nakaraang eleksyon. Kung walang hocus-pocus sa COMELEC, dapat lumabas na sila. Kasi dito pa lang kita mo na, at etong survey na ito, survey nyo pa yan, Hindi ito survey ng galing sa kampo ng mga Duterte. Diyan pa lang Oh. Actually, 63%. Ano yan eh? Mababa pa nga yan para kay Pangulong Duterte considering na, na ang simpatsya ng tao nasa kanya talaga. Hindi, alam mo kung bakit. Tatlo sila Ay kung dalawa yan, Duterte and Marcos lang yan, naku po, ang laki ng yan. Tapos yan. Oo, laki ng, siyempre kahit pa paano, malamang hindi ko sigurado, sa question, tatlo silang naandun. Diba? So, kung ikaw, sasagot sa isang tanong, Rodrigo Duterte o kaya BP Sara Duterte. So, dito pa lang, alam mo nang may nangyaring hindi maganda sa, sa eleksyon. Alam nyo ba yung data survey? Yung data... Server. Oo, server na 3 na dumaan doon. Maganda, basahin po ninyo yung kay Kit Tatad na article. Na yan din yung punto ng abogado. Na bakit dumaan sa isang data server which is, by law, wala yun. Wala. Ba't dumaan doon? Bago pumunta doon sa watchdog na tinatawag, tulad ng mga NAMFREL at kung ano-ano pa. Hindi kasama sa usapan yun. Di ba? Ibig sabihin, wala yan. Tayo-tayo lang ang nag-uusap dapat kasi yun ang nasa batas. Bakit may dinaan ng iba? Yung dinaan ng iba, hindi kaya yun yung sinasabi ni Comelec George na nililinis? Meron siyang sinabing nililinis At isipin mo yung 17 million na overvote. Ibig sabihin, mga tao sumobra ng boto. Kuno. Ibig sabihin, hindi natin sigurado kung talagang sumobra sila. Hindi naman siguro tanga Pilipino Ang tagal Baka naman, hindi yun overvotes. Talagang sandali. Kay Pastor to Tako po, kay Duterte to. So kay Duterte to, checkan nyo na lang. Dagdagan nyo para ma-overvotes. Para hindi mabilang. Pwedeng ganun Kaya nga mga kababayan, ang solusyon dito, hindi natin sinasabi na ang solusyon lang dito ay manual counting. Yun lang. Kasi, yan. Yung pagmumukha ni Marcos na yan, yan ang resulta ng eleksyon. Dito pa lang sa survey na ito, alam mo na olat ang lahat ng kandidato nila. Dapat. Ayan, di ba?